Sa isang survey na isinagawa ng Opta Research mula ika-11 ng Marso hanggang 14, 2024, lumitaw na nangunguna bilang top senatorial bet para sa election 2025 si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Nakapagtala siya ng 58.4% suporta. Sumunod sa kanya si dating Senate President Vicente Tito Sotto na may 51.7%, Senator Bongo na may 49.9%, Ben Tulfo na may 42.5% at dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 38.1%. Samantala, sina dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla Jr., at Senator Amy Marcos ay patuloy na pinapaboran bilang mga kandidato sa Senado. Binigyang diin ng Opta Research na ang survey na ginawa gamit ang face-to-face interviews ay may dagdagan o bawasan 3% margin of error sa 75%. Samantala, naglabas din ang Pulse Asia Research Inc. ng isang survey nitong Martes tungkol sa mga pinipiling kandidato sa Senado para sa midterm elections ng 2025. Nangunguna pa din sa survey si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na may 57.1%. Sinundan ni dating Senador Vicente Tito Sotto na may 51.8% at dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 47.7%. Sumunod si Duterte kay Senador Bongo, na may 44.2%. Senador Pia Cayetano 37.7%. At boksingero at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao 33.7%. Ang susunod na 6 na pinipiling kandidato batay sa survey ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa 33.2%, Senador Amy Marcos 32.1%. Dating Alkalde ng Maynila Francisco Isko Moreno Domagoso 31.5%, Ben Tulfo 30.5%, Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Makati City Mayor Abigail Abby Binay. Lahat ng mga DDS, luhod, halikan nyo ang mga paa namin. Charot, ayon sa pinakabagong pag-aaral ng Opta Research, inalam nila ang political affiliation ng mga Filipino at lumabas na 31% ay pumapanig kay Pangulong Bongbong Marcos habang 20% naman nasa malayo ang pumapanig sa mga Duterte. Ito po ay isa lang po ang pinagkunan ng balitang ito, no? Wala pong iba kundi si Ed Lingaw, no? Si Ed Lingaw. Okay. Tignan po muna natin, no? Ayon na rin kay Ed Lingaw kasi hinahanap ko po eh. Nakita ko 'to, laki-laki. Pro Marcos 31%, pro Duterte 20%. O dahil diyan lumuhod na raw tayo. Lumuhod daw tayo at halikan ng paa nila dahil 31%. Alam nyo, gigil na gigil po sila dahil sa lahat ng survey, olat sila eh. No? Ito po. Ano po ang katotohanan dyan sa survey niyan? No? Meron po bang survey? Ang naglabas lang po niyan si Ed Lingaw. Tanong ko po, saan makikita yan, Ed Lingaw? Huwag po kayo masyado magpapaniwala. No? Ito po kasi battle po ngayon ng propaganda. Pag hindi po kayo matalas, madudurog po kayo. No? Ed Lingaw. Saan makikita yan para mapag-aralan namin? Kasi yung mga survey na nagsasabi na double digits ang pagbagsak ng popularidad ni BBM, no? Kita sa mga dyaryo, nilabas ng Pulse Asia. Eto Ed Lingaw, saan namin makikita para masuri naman namin na tama yung sinasabi mo? Saan? Ayon din kay Ed Lingaw, ito raw ay ilalabas pa lang sa susunod na linggo. Ilalabas pa lang sa susunod na linggo? Bakit mo binabalita? Paano namin maka-countercheck kung tama yung pagsusuri mo dyan sa survey na sinasabi mo? Bakit ka nagmamadali? Ilalabas pa lang pala. Ilalabas pa lang, binabalita mo na Langaw. Alam niyo po kung bakit nagmamadali. Kasi sunod-sunod po yung masasamang survey.
Isa-isahin po natin, ha? O, ito po, totoo to. Makikita nyo po to sa mga dyaryo. Dyaryo ng media, traditional media. Yung sinasabi po ni Langaw, Ed Lingaw, ay makikita pa lang po yan sa pag-iisip niya. Wala pa po. Siya mismo nagsabi. Ito ay lalabas pa lang sa mga susunod na linggo. Bakit mo binabalita kung hindi pa talaga, kung wala pang survey? No? Yun ang question ko eh. Paano kami nakakatiyak na meron nga survey ganyan? O hinihilot nyo? Gumagawa kayo na survey, nauna yung result bago yung, ha? Paano yan? Langaw, Linggaw. Okay. Ito po isa-isahin natin yung masasamang survey laban sa kanila. Una, 88% ng mga Pilipino ayaw sa tsa-tsa. Durog-durog sila. Bakit? Yan na po ang inaasahan nila. Diyan na po nagkakagastos, diyan na po nag-away-away, diyan na po lahat. Kaya po may maisug ng mga rally, yan na po dahil sa tsa-tsa. Tapos, 88%. No? Siyam sa bawat 10 Pilipino ayaw ng tsa-tsa. Una yan. Ikalawa, ang baba ng trust rating, approval rating, bumagsak ng tigda 2 digits si PBBM. Bagsak. Si Martin po ay consistent. Hindi po maganda yung consistent. Consistent na kulelat. 0.5 pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa presidential survey, 0.5 pa rin. Samantalang ang nangunguna si Sara Duterte at saka to si Tulfo, statistically tied, no? Yung pambato ng pamahalaan sa 2028, yung kanilang kamag-anak incorporated ay 0.5, no? Yan. Tapos bagsak ang survey ni BBM, bagsak. Ito pa isa. Hindi pa natin to natatalakay. Ito po, ang mga tunay na survey, makikita nyo sa lahat ng dyaryo. Ano po ang sinasabi? Ano ang pinakapangunahing concern ng mga Pilipino? Majority ng Pilipino, ang pangunahing problema ng Pilipinas, hindi po yung West Philippine Sea, hindi po yung mga tsa-tsa na yan. Ang pangunahing pong problema ng Pilipinas, ayon po sa majority ng Pilipino, hulaan nyo, pagtaas ng presyo ng bilihin. At ano po ang grade ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtugon sa inflation? Negative. Sunod-sunod po na masama ang survey. Ang daming vlogger na nagtatanggol. May kakayahan ba magtanggol si Coach Jarrett, pinakamatalino nila? Ano sinabi ni Coach Jarrett? Talaga? Paano nangyari yun? Laging matataas sa Mindanao si Sara Duterte. At ang laki ng binaba ni BBM sa Mindanao. Yan ang inyong pinakamatalinong vlogger. Kino-question yung Pulse Asia. Never. Sa history ng politics sa Pilipinas, yung SWS at Pulse Asia na yan ang pinaka pinagtitiwalaan ng lahat ng politiko. Never niyong kukwestiyonin yan. Dahil bugok nga, kino-question, baka yung size sample, baka mas matalino ako kaysa kay Holmes, baka mas matalino ako dahil coach ako, yung presidente naman ng Pulse Asia, hindi naman coach yan. Sunod-sunod po yung mga survey, napalpak sila. Kaya kinakailangan madaliin to. Madaliin yung paglalabas na resulta. Yun nang mismo. Isa lang po ang pinanggalingan ng lahat ng yan. Lumuhod daw tayo at humalik sa kanila dahil naungusan na ng pro-Marcos ang pro-Duterte. Hindi po natin alam kung ano ang tanong. Hindi po natin alam kung ano resulta niyan. Gusto kong aralin. Kasi wala akong tiwala dyan kay Ed Lingaw. Wala po akong tiwala dyan. Parang si Mike Abby lang po yan. Talitaniluhan lang, pero bugok. Yan. Bugok ka. Kala mo hindi kita kilala, bugok ka. Okay. Ibig sabihin, para po makahingay nga sila ng konti sa sunod-sunod na totoong survey, na mga totoong mga nagsasurvey, kinakailangan nilang pasukan. Wala pa nga po eh. Inilabas na kagad ni Ed Lingaw. Dahil, para naman may lumuhod kayo at kami halikan nyo ang mga paa namin dahil nangunguna na kami. Napaka-arugante. Halikan ng paa. Paalala ko lang sa inyo, yung tinalakay natin. Siya po yung nagsabi, yan JC Punong Barangay niya. Yan po yung nagsabi na kung ang pagpipilian lang si Tulfo at saka si Sara Duterte for President sa 2028, si Tulfo po ang pipiliin nila. Sabi ko nga, di ba?
tinatablan nyo na kagad si Martin, hindi pa nagsisimula, ang layo pa ng 2028. Tinatablan nyo na agad. Yan tao na yan. Ganyan po kabaliktarin ng mga yan. Very willing silang tablahin si Martin. Ngayon pa lang. yan po yung point natin, Sa sunod-sunod na pamumukha sa kanila, na ayaw na sa kanila ng mga tao. Ayaw na eh. No, yung mga pro-China, hindi na po umuubra yan. Kinukundin ako. Ang ginagawa ng China, wala na pong bakit po irrelevant na yan? Si Biden nga nakikipag-usap kay Xi Jinping eh. Ang point lang po dito, kung gustong lutasin yung mga problema, may paraan, makipag-usap. Bakit? Bawal kausapin yung Chinese president? Si Joe Biden nga, sila pa yung tunay na magkalaban, sila pa yung tunay na magkaribal, sila pa yung tunay na mayroong pinagtatalunan, yung US at saka Amerika. Very willing sila mag-usap. Tayo, bawal, isnabero tayo eh. Ang Pilipinas, namin kayo makikipag-usap kami sa inyo. Hindi, oy. Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga traidor, napahiya na kayo, di ba? No gentleman's agreement. Lahat na, nanahimik na sila Dilima, nanahimik na yung si Rich Hontiveros, makakapalamukha niyan eh. Bakit hindi kayo mag-sorry kay Pangulong Duterte? Asan na kayo? Bakit hindi kayo mag-sorry na pinagbintangan nyo si Pangulong Duterte na merong agreement, gentleman's agreement? O ngayon, pati si Anyo, sinasabi na ni Anyo, walang gentleman's agreement. Tauhan po yan ni Pangulong Duterte noon. Ngayon, tauhan din po. National Security Advisor ni Pangulong Marcos. Walang agreement. Nag-sorry ba yung mga yan? Sa pagbibintang? Wala. Hindi marurunong mag-sorry yung mga yan. Naibintang na namin, wala kaming pakailan. Mga walang palabra de honor eh. Bintang muna, hindi magsusorry later, baka palilipasin lang makakalimutan. Balik tayo. Ed Langaw. Miski dyan sa sinasabi mo, 31 plus 20. May sinasabi siya na pinakamalaking porsyento ay 45%. Ito raw yung mga wala. Ang tanong ko, kung totoo yung survey niyan, asan yung Pro Tulfo? Asan ang Pro Tulfo? Bakit walang Pro Tulfo dyan? Di ba? Yun yung sinasabi, hindi nyo na po pwedeng ignore ang mga Pro Tulfo. Ano yan? Dalawa lang? Pro Marcos, Pro Duterte, tsaka mga traditional opposition o yung mga dilawan, kakamping. Asan yung Pro Tulfo? Tatlong yung Tulfo po na isa, number 1 sa presidential. No? Yung dalawang Tulfo, pasok sa top 12. Walang Pro Tulfo? Kalokohan yan. Diba? Anong klaseng survey yan? Kung walang lumabas sa inyo na Pro Tulfo, bakit Pro Marcos lang, bakit Pro Duterte? Pag pinagbangga-bangga yung mga... Kasi hindi ako maniniwala eh. Kung mas marami ang Pro Marcos, bakit 0.5 lang si Martin? Kaya gusto kong makita yung paraan ng pagsasarvey. Ang problema, pinapakita na nila yung resulta na pabor sa mga Marcos, pero hindi nagpapakita ng survey. Ano sabi? Lalabas pa lang yan sa susunod na linggo. Bakit nyo inuna yung resulta, wala pa pala yung survey?